At dahil nga Biyernes Santo ngayon, naisipan kong gumawa ng ginataang bilo-bilo at ubi nga ang kulay nito. At ito nga ang mga sangkap na aking gagamitin. Bilo-bilo, gata, saging, langka, kamote, sago, at coco mama at asukal. At ito na nga ang unang gata, pinapakuluan na nga natin yan. Ayan na, kumukulo na siya. At ilalagay nga natin ang unang sangkap dyan, ang kamote with assorted color yan. Para naman maganda siyang tignan, kaya iniba-iba ko yung kulay ng kamote. Ayan. At ilalagay na nga natin at imekos-mekos lang natin ng kaunti yan hanggang sa kumulo siya. Ayan na nga. Hahaluin lang natin siya para naman mag-observe ng gata ang ating kamote. At isunod na nga natin itong second ingredients na saba. At inihiwa-hiwa nga lang yan ng mama ko ng maliliit na ganyan. At ilalagay na nga natin lahat yan para sabay na silang maluto ng kamote. Ayan, at imekos-mekos lang natin ng kaunti yan. Ayan, at hayaan lang natin yung kumulo ng kumulo hanggang sa lumambot sila ng kaunti, at saka natin isusunod ang iba pang mga ingredients. So ayun na nga, kumukulo na nga siya. Ayan, parang lumambot-lambot na siya ng kaunti, at isusunod na nga natin itong bilo-bilo with two color, violet at puti yan. Ayan, at binilisan ko na nga ang paglalagay dyan dahil nahirapan nga akong magkayo dyan dahil nga dumikit na sila sa bilao. Ewan ko nga pa kung anong ginawa ng mama ko dyan. Pero ayun, natapos din sa wakas. At ito na nga, mekos-mekos na nga natin yan. At kung mapapansin nyo, naging kulay violet yung color niya. Dahil, ayun nga, nagkaroon nga siya ng kulay dahil sa bilo-bilo na kulay violet. So, ayan, magiging maganda ang kulay niyan mamaya. At yan nga abangan natin. So, ayan, mababayaan din natin yung kumulo ng kumulo hanggang sa maluto yung mga sangkap. At saka natin isusunod ang iba pa nating mga sangkap. Ayan, imekos-mekos lang natin ng kaunti yan. At iiwanan nga natin siya dyan ng mga 10 to 5 minutes para kumulo pa siya. At maluto pa ang iba niyang sangkap. At saka natin isusunod ang iba pang sangkap na dapat natin ilagay dyan mamaya. So, ayun na nga, hayaan na lang natin kumulo yan dyan. Imekos-mekos lang ng kaunti yan. O, diba? So, ayun na nga, binalikan ko na nga aking niluluto. At kung mapapansin nyo, kumukulo na siya. At kung mapapansin nyo yung bilo-bilo, lumaki na rin. Ibig sabihin yan, malapit na nga silang maluto. Ayan, hinalo-halo ko lang ng kaunti. Ayan, para naman kumalat yung kulay niya. At ito na nga ang next ingredients natin. 2 cups na sago. Ayan, inilahat ko na nga yan. Nabibili lang to sa palengke. At 2 cups nga lang ang binili ko dyan. At clear nga lang yung pinili ko para naman maganda siyang tignan at bagay siya sa kulay. Ayan. At isusunod na nga natin dyan ang isa pang sangkap na kailangan natin dyan na ihalo. At ito ay ang mais. So, ayan, optional lamang ito. Kung gusto nyo lagyan, okay lang din. Kung ayaw nyo, okay lang din. Pero ako, mas gusto ko siyang lagyan ng mais para maiba naman. Ayan, mekos-mekos natin. So, ayan, nagpaganda siya ng kulay ng ating ginataan. Ayan, pampadagdag at pampasarap din kasi yan. At ang next naman na ingredients na ilalagay natin, isusunod natin ang ating langka. Ayan, na mapapasarap din yan. Pero optional din yan kung gusto nyo lagyan, at kung ayaw nyo rin lagyan, okay lang naman din. Pero sa akin gusto kong lagyan kasi nga para maiba naman, 'di ba? So, ayun na nga, nalagay ko na nga lahat ng sangkap dyan at halu-haluin lang natin yan. Mekos-mekos lang natin yan ng ganyan. Ayan. So, ayun na nga, nung kumulo na nga ang aking ginataan, binalikan ko ito at dahil may ilalagay pa akong sangkap dyan, dahil naalala nyo nga kanina, ay pangalawang gata pa lang yung gamit nating gata dyan. Wala pa yung unang gata na magpapakrimi sa kanya. Kaya, ayan, hinalo-halo ko muna yan. Ayan, tinignan ko rin kung luto na ang mga sangkap. Medyo maluluto na naman siya, malapit na. At ayan na nga, binalikan ko siya dahil kumukulo na ulit siya. At ihahaluin nga lang natin ng kaunti yan bago natin ilagay yung unang gata. Ito na nga yung unang gata. Ayan, ilalagay na natin siya ng unti-unti. Ayan. At kung makikita nyo, medyo naging light yung color niya dahil nga yan nga yung unang gata ng nyog. At isusunod na nga natin dyan ay titiplahan na natin siya ng asukal. Ayan, halu-haluin muna natin siya, no? Halu-haluin muna natin. At yan nga, nagpa-creamy sa kanya yung unang gata ng nyog. So, ayun na nga, lalagyan na nga natin tong
brown sugar. Brown sugar nga ang ilalagay ko dyan, hindi na white. Kasi mas matamis kasi yung brown sugar kaysa sa white. Ay, hindi pala siya brown, wash pala. Kasi yung brown, medyo dark brown siya. So, ayan, parang naglagay ako ng 1 cup muna. Titignan muna natin kung tama na yung tamis niya o kulang pa. Ayan, kaya 1 cup lang muna at minekos-mekos nga natin yan dyan ng ganyan. So, ayun na nga. Titikman nga natin yan maya-maya lang para malaman natin kung tama na ba yung timpla natin o kailangan pa natin magdagdag ng asukal dyan. At ayun na nga, titikman na nga natin yan. Ayan na si ate, tumitikim na at ayun na nga, tinikman na nga niya. So, ayun na nga, nakulangan nga ako sa asukal dyan. Medyo matabang pa siya, kaya nagdagdag pa ako ng asukal dyan. Medyo, tansya ko dyan, nasa 2 cups na yung asukal na nilagay ko. Kasi medyo malaki yung pinaglulutuan ko at medyo madami talaga siya. Ang pinaglulutuan ko kasi niyan talyasin na 2 kilo. So, marami nga talaga siya. So, ayan. Dinagdagan ko pa yan ng pangalawang gata para mas maraming sabaw. Kasi marami nga yung sangkap niya. Ayan. At malapit na nga itong maluto. Kunting kembot-kembot at mekos-mekos na lang. At maluluto na nga itong ating ubi ginataang bilo-bilo. Ayan. Napakasarap nga ng amoy niyan. Amoy na amoy ko na yung pagkagata niya. Tinikman na nga natin ulit. At tamang-tama na nga yung lasa niya. Kaya naglagay na ako dyan ng asin. Hindi ko na nabidyohan yung paglagay ng asin kasi nga konti lang naman ang inilagay ko, parang half spoon. So, isusunod na natin tong Coco Mama. Hindi yan sponsor ha. Yan lang talaga yung available dito sa bahay kasi nakulangan pa ako sa unang gata ng nyog kasi iisa lang naman kasi yun. Kaya dinagdagan ko siya ng Coco Mama para maging mas creamy siya, di ba? Para lasang-lasa mo yung gata. Ayan. Hindi yan sponsor ha. Kahit na anong gata available dyan, pwede nyong gamitin. Basta kung anong meron kayo sa bahay nyo. Ayan. At inubos ko na nga yan. At hahaluin nga natin ito. Hanggang sa mag-combine na sila. Mag-combine. So, ayan na nga. Naging creamy na siya. Mas lalo na siya naging creamy. At amoy na amoy ko na nga yung gata dyan. Dahil nga sa Coco Mama. At nagpapasarap talaga yung Coco Mama. Dahil creamy talaga ang lasa nito. Ayan. So, ayun na nga, 5 minutes, luto na to, at ready to serve na to. Pero nagkulangan pa ako sa sabaw niya dahil malabnaw nga ang sabaw niya, kaya naman nagpatunaw ako ng cornstarch sa tubig. Siguro mga 2 cups ng cornstarch, 2 spoon ng cornstarch, 1 cup ng tubig, ayan. Tinunaw siya. So, yan, ilalagay natin ng unti-unti lang para matansya ko yung lapot na gusto kong ma-achieve dyan. Unti-unti lang natin ilagay kasi baka masobrahan. Papangit kasi yung texture niya kapag nasobrahan. So, ayun. Unti-unti lang. Medyo kulang pa. Kaya dinagdagan ko pa ulit dyan ng yung tinunaw na cornstarch dahil medyo malabnaw pa siya. Kailangan yung lapot na gusto ko yung parang sticky lang siya pero hindi naman sobrang lapot. Ayan. So, ayan, kulang pa nga siya. Nakukulangan pa ako. Kaya naman, ibinuhos ko na lahat. Inubos ko na lahat yung nasa tasang ginawa ng mama ko. Ayan. Inubos na. At hinalo-halo ko na nga lang yan hanggang sa lumapot na. At na-achieve ko na yung lapot na gusto ko dyan. At pinakuluan ko pa to ng 3 to 2 minutes para naman maghalo yung cornstarch pa at maluto pa ng maigi. Pero dapat hinaan nyo na ang apoy nyo dito dahil may tendency na masunog na siya kasi meron na nga siyang cornstarch. Kaya natin huli nilalagay ang cornstarch kasi nga nagpapasunog din ng pagkain itong cornstarch na ito kapag nilagay na natin yan sa pagkain. Kaya dapat mahina na lang ang apoy dyan. At huwag nyo titigilang haluin para hindi siya masunog sa ilalim. Ayan. Kaya naman todo mekos-mekos lang ako nyan. Pero luto na nga lahat ng sangkap nyan. Kaya maya-maya lang ay papatayin na natin ang apoy dyan. Ayan. So, ayun na nga, luto na nga ang ating ginataang bilo-bilo. Sa mga gustong magpa-turo kung paano yan iluto, napakadali lang. Pwede kayo manood sa YouTube, sa Facebook, kahit sa ang website na
meron kayo na pagluluto, matututunan nyo yan. So, ayun na nga. Ready na ang ating ginataang bilo-bilo ube. So, ayun na nga. Magsaserve na tayo at ready to eat na. At ayun lang. Salamat sa panonood at pagsusuporta sa aking video. Sa susunod na pagluluto ulit. Happy eating mga ka-foodie. Bye-bye!